Mga Lods, meron palang comment dito na sa tingin ko is magandang sagutin kasi yung sagot dito is magiging educational. So yung comment na to nanggaling to sa video ko na pinakita ko sa inyo na binigyan ako ng pagkakataon na magsalita sa my session ng Manila City Hall. So ang comment niya is ganito: mahalin ng magulang kahit ano pa man ang ating dinadanas. Sobrang misleading nito. Paano yung mga anak na nakaranas ng rape or physical abuse sa sarili nilang magulang? You could have worded it better. So mga Lods, unang-una, hindi misleading yung sinabi ko. Kasi ako nagsabi nun na mahalin ng magulang kahit ano pa man ang ating dinadanas. Hindi misleading yan. Why? Because that is the general rule. Ito ang nagiging problema ng society natin na minsan, gusto kagad natin tumalon kagad sa may exemption to the rule. So what is the exemption to the rule? Binanggit ko na rin minsan yan na syempre, wag naman yung parang medyo makademonyo na yung ginawa sa bata. Ibang usapan na yun. Binanggit ko na noon yan. Pero hindi ko kailangan bagatin palagi yan. Why? Because that is only an exemption to the rule na common sense na kahit di mo nabanggitin. Okay? So, dun tayo mag-stick muna sa general rule. At that time, sobrang konti lang ng oras ko dun. Hindi naman nila ako binawalan magsalita ng matagal. Pero syempre, ayokong sayangin ang oras nila. Kasi, kailangan nilang gamitin yung oras na yun sa mga ibang trabaho nila. Di ba? So, ibabalik ko ulit, Lods, hindi siya misleading. What is misleading? Yung idea na ganito, na laging gusto natin, exemption to the rule kagad. Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Common sense yun. Doon tayo mag-stick muna sa general rule. Now, I will approach it in a professional way. Bakit kamo? So, in theory, okay, dahil ako, criminologist ako, so ibig sabihin nag-board exam ako. So, in professional examination, sa criminology na lang, although sa lahat naman applicable to, may mga tanong dun, tatanungin sa'yo is general rule. Parang ganito, pwede ka bang umaresto ng tao nang wala kang warrant of arrest? Kung ganyan ang thinking mo, kagaya sa comment mo, Lods, sasabihin mo, oo, pwede. Kasi, paano pag caught in the act? Paano pag fugitive? Di ba? So, kahit walang warrant of arrest, pwede mong huliin. Pero hindi magiging tama ang sagot mo. Why? Because we always go to the general rule muna. So, kung ang tanong sa'yo, pwede ka bang manghuli ng tao nang wala kang warrant of arrest? The answer is strictly no. But is there any exemption? Yes, doon lang lalabas yung exemption to the rule. So, we stick to the general rule muna. Nagiging parang pilosopo kasi kagad yung dating na yan eh. Yan, magiging masyado kang palasagot kagad. Siyempre, naiintindihan ng mga tao yan. May common sense ang tao na pagka medyo makademonyo yung ginawa, teka, kahit ako, hindi acceptable yan. So, there's no need to word it better. Why? Because we have common sense. Kumbaga parang pamimiloso po na lang yan. And again, that is another problem ng society natin na gusto kagad tumalon sa exemption to the rule bago mag-stick do sa general rule muna. And also, what is misleading also, tinignan ko yung yung account mo. Siyempre, hindi namin malaman yung identity mo. Ako, pinapakita ko ang identity ko ng ganito. And meron kang sumunod na comment, sinabi mo, nagbigay ako ng confusion. No, there is no confusion. Alam ng mga tao yan. As a general rule, syempre, kahit ano pa man ang dinadanas natin, dapat mahalin natin ang mga magulang natin. Syempre, there is an exemption pag medyo makademonyo talaga yung ginawa. But anyways, Lods, sana itong answer na to hindi lang to sa'yo. Actually, hindi nga sa'yo to, para sa'yo eh. Kasi wala kang identity dyan sa may account mo. Para to sa mga kabataan na ganun mag-isip. And also, sa mga criminologists dyan, alam nyo ibig ko sabihin, we always go to the general rule muna before sa exemption to the rule. So, magagamit nyo yan sa board exam. So, sana naging educational talaga yung sagot ko na to. Maraming salamat sa inyo mga Lods. Thank you!